Sa kabila ng krisis dahil sa sigalot sa Middle East, hindi ito alintana ng mga pasahero para makauwi o makabiyahe ngayong Holy Week. Alamin natin ang sitwasyon sa paliparan sa Agenda Weekend Report ni John Manalo live mula sa NAIA Terminal 3. John, kamusta ang sitwasyon dyan? George, marami-rami pa rin ang labas-pasok dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport habang papalapit ang Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng NAIA, inaasahan na nga nila ang pagdagsa ng mga tao rito simula pa kahapon na may projection na nasa mahigit 150,000. Terminal 3 ang inaasahan nilang pinakadaragsain ngayong Exodus at sa mismong Semana Santa. Magmula yan March 28 hanggang April 5. Inaasahan ng mahigit 712,000 passengers sa Terminal 3, mahigit 346,000 passengers naman sa Terminal 2 at mahigit 293,000 passengers sa Terminal 1. Ang daily volume naman sa NAIA inaasahang papalo sa mahigit 143,000 kada araw hanggang Easter Sunday. Dahil dito ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC sa mga ahensya ng gobyerno. Kabilang narito ang DOTR, Bureau of Immigration, Bureau of Customs at maging ang Manila International Airport Authority. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at kaayusan ng daloy sa loob ng paliparan. Bilang 1.35 million passengers in total ang inaasahan ng NAIA. Dinadagdagan na rin anya ang mga personnel sa check and counters, immigration at security screening areas ng paliparan. Samantala, naka-heightened alert naman ang 44 na CAAP-operated airports sa buong bansa para sa Semana Santa. Ibig sabihin po niyan, yung mga security po natin ay naka-standby na o yung mga personnel po natin sa CAAP ay magpapatupad tayo ng no leave policy for a while hanggang matapos po yung Semana Santa para matugunan po natin yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan na pumupunta nga po sa mga airport. Dagdag din ni Bernardo, nasa 7 to 10% ang inaasahang pagtaas sa bilang ng pasahero sa CAAP-operated airports. Noong 2025, mahigit kumulang 500,000 na naitalang pasahero ng CAAP noong Semana Santa. Pero patuloy pa raw na binabantayan ng CAAP kung makaaapekto ba ang kasalukuyang oil crisis gawa ng tensyon sa Middle East sa bilang ng mga pasahero ngayong taon. As of now po, hindi pa natin makuha yung numbers kung may mga passengers po ba na nag-cancel ng kanilang flight or hindi na tumuloy dahil nga sa uncertainty. Pero ngayon, kami naman po sa CAAP ay nakamonitor at binabantayan po namin yon. So, once we get the numbers po from the airlines or kahit mula sa CAB or sa CAB po, and then we will report it po. Sa kabila nito, sinisiguro ng CAAP na may sapat silang fuel reserves kung sakali mang magkaroon ng power interruption. Kasama raw ito sa kanilang contingency plan bilang prioridad nila ang kaligtasan ng mga pasahero at tuloy-tuloy na airport operations lalo na ngayong Semana Santa. Ginagamit kasi ang diesel para paganahin ang power generator sets na nagsisilbing backup electricity source sa mga paliparan. Nag-anunsyo naman ang airline carrier na Cebu Pacific na mayroon silang sapat na jet fuel para sa lahat ng scheduled domestic and international flights hanggang June 2026. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga supplier at industry partner para masiguro ang pagpasok ng jet fuel sa mga susunod pang buwan. May proactive measures in place na rin anya ang airport carrier para mapanatili ang kanilang sustainable operations. Patuloy naman nagpapaalala ang airport authority sa mga pasahero na manatiling mag-monitor sa kanilang mga flights at kung may pangangailangan man pagdating sa paliparan ay huwag mahihiya na tumugon o dumiretso sa mga malasakit center or desk sa loob ng paliparan para agad silang mabigyan ng serbisyo. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, George. Oo nga, John, kasi alam mo sana yung mga kababayan natin nakabook na kaagad kasi this coming April mas mataas yung fuel surcharge kaya mas mahal ang pamasahe. So maraming salamat, John Manalo, nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3.